mong sasabihin sa kanya, ipagtanong mo sa kanya, are you here or here? Where would you like to be? Does that mean you are a sinner and you want to be saved? So yun lang ang mga halimbawa o ilan sa mga tanong na maaari nating sabihin sa kanya habang pinaliwanag natin ang mabuting balita, sikapin natin na mapagtanto niya sa kanyang sarili na kailangan niya si Kristo para maligtas. Then, maaari mong itanong sa kanya, saan ka ba kaibigan? Dito ka ba? O dito sa kabila? Dito ka ba sa ligtas na? O hindi pa? O maaari mong iparamdam sa kanya na, alam mo kapatid, kailangan talaga na tanggapin natin si Kristo para tayo maligtas. O talagang napaka-importante na aminin natin sa ating sarili na tayo ay makasalanan para tayo ay maligtas. So, sa part 3, he prays to accept. Kailangan na atin pong pasunurin siya sa prayer. Kung nakita mo naman na interesado siya na tanggapin si Kristo, kailangan siyang sumunod sa prayer na ating hinahanda para sa Kanya. So, iyo po nga ipabasa sa Kanya ang kung meron mang kalakip ng nasa iyong dalang babasahin ay merong tinatawag na sinner's prayer, maaari mong sasabihin sa Kanya, does this prayer say what you are saying to God? No? So, maaari mong pangunahan mo siya sa prayer at kailangan mo siyang pangunahan sa prayer. So, isasagawa na yung prayer, no, ng pagtanggap. Halimbawa sa prayer ng pagtanggap ay ganito, mga kapatid. Halimbawa, ako ang mangunguna ng prayer sa inyo at kayo ay susunod sa akin ganito. Panginoong Hesus, inaamin kong ako ay isang makasalanan. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa lahat kong kasalanan. Linisin mo po ang aking puso't isipan at gawin mo ako karapat-dapat sa iyo. Itala mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Mula sa oras na ito, ikaw na po ang maghari sa buhay ko. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So, ginawa kong prayer ngayon mga kapatid, ito ay halimbawa lamang, isang halimbawa. Maaari kang gagawa ng iyong sinner's prayer na mas sa palagay mo ay mas madali at komportable ka. Ang importante lang sa prayer, sa sinner's prayer, ay yung ipaamin mo sa Kanya na siya ay makasalanan at ipaamin mo sa Kanya na kung wala si Kristo sa bunang mga importante na nilalaman ng sinner's prayer. At lagi nating ipaalam sa Kanya na si Kristo ang tagapagligtas. So after the prayer, maaari nating kamustahin siya o i-encourage siya o kung hindi mo pa kilala yung pangalan niya, tanungin mo siya, kunin mo yung address at importante ito para sa ganun ay madalaw natin siya sa ibang araw kasi kailangan talagang yung mga tao natin na share ng Word of God ay hindi lang natin basta-bastang talikuran dahil nangangailangan sila ngayon ng pag-aalaga. Tulad ng sanggol na pagkasilang, hindi po tama na pagkasilang ay iiwanan ng ina. Hindi. No? Pagkasilang ay kailangan itong alagaan ng magulang, pakainin upang siya lumaki, lumago, at makakatayo na sa kanyang sariling paa sa paglilingkod sa Panginoon. So, maaari mo siyang kikilaning mabuti at kunin mo yung kanyang address o sa ngayon, kumuna yung cellphone, kunin mo yung cellphone number niya upang sa ganun siya yung makamusta at maaari mo siyang madalaw sa lugar niya upang mahikayat mo siyang dalhin sa panambahan, lalo na sa linggo. At kung hindi pa siya ready doon sa bahay niya, tuloy ninyong pangaralan
ang salita ng Diyos. So ito po ang unang mga simpleng paraan kung paano akayin ng isang tao na lumapit kay Kristo o how to lead a person to Christ. So bago tayo magtapos, lagi nating tandaan na sa ating pag-share ng Word of God, meron po tayong tatlong bagay na dapat nating tandaan. Memorize the points o tandaan natin ang mahalagang puntos sa ating ibabahagi na mabuting balita. Pangalawa, practice how to share. So, i-memorize natin ng point, practice talaga. Lagi natin ipapractice ang pag-share ng Word of God sa ating bang kaibigan, sa pananampalataya. I-practice natin to para hindi tayo mahirapan magpapaliwanag. Then, pangatlo, pray and then look for people you can share it with. So, ito po ang mga tatlong bagay. Ang pangatlo ay manalangin. Pagkatapos, humayo tayo, lumakad tayo, hanapin natin yung mga tao na nangangailangan ng kaligtasan, din i-share natin yung mabuting balita tungkol sa kaligtasan. So, memorize the points, practice how to share. Pangatlo, pray and then look. No? Nalangin at saka maghanap ng tao na maaari nating pangaralan. Hanggang dito lang, hanggang sa susunod nating pag-aaral patungkol sa paano mag-akay ng tao kay Kristo.